Ginebra versus San Miguel, sino ang dehado sa puntong ito? Mukhang matatagpuan na nga ng mga mag-sister teams na to kung ano ang totoong laban. Sa puntong ito, makikita ng Ginebra ang kanilang lacking sa front court at sa poste, habang ang San Miguel makakaharap na ang isang team sa PBA na may full of offensive power, lalo na maraming shooters ang nadagdag sa Ginebra ngayon. Ulitin ko ang tanong, sa palagay nyo, sino kaya ang dehado sa dalawa? Meralco Bulls nagkasisihan dahil umano sa hindi pagkakaunawa ng kanilang play sa mga huling quarters, dahilan para maparami ang kanilang turnovers at ma-sweep sila ng Ginebra. This time, hindi na umubra ang Nenad system. Sa mga gustong humabol sa ating 60% off jersey, click lang Yellow Basket, send your names na ilalagay at matik may jersey ka na ng idol mo. Isa ba kayo sa Meralco fans? Ayon kasi sa mga reports na nagkasisihan na raw ang Meralco staff dahil sa maraming factors. Isipin nyo mga kuys, ito ang unang beses na na-sweep ang Meralco ni hindi man lang nila nabigyan ng magandang laban ng Ginebra maliban dun sa thrilling Game 2. Ang ibig kong sabihin, hindi man lang nila in-extend ang series na to. Usually kasi kapag Meralco ang kaharap ng Ginebra, umaabot yan ng sagad. Game 5 or Game 7. Pero ngayon, ang champion ng huling season sa Governor's Cup na i-sweep ng Barangay Ginebra. Kaya naman napahiya po ng todo ang Meralco management. May hindi pagkakaunawaan daw sa bawat place at execution nila. At si Alan Durham hindi pa consistent gaya ng dati. Baka nakakalimutan nyo, si Alan Durham 3-time best import of the conference yan. Pero sa pinapakita niyang performance recently, parang hindi naman pang best import. Tsaka 70% sa kanyang performance mostly puro inside shots na. Hindi kagaya dati na mamaw niyan sa 3-point line at jumpers. Isa pa, maalat lang din kasi ang shooting ng mga locals nila maliban kay Chris Newsome. Sa Game 3, wala masyadong nag-step up. Si Bong Quinto lang yung nakita ko naghahabol. Actually, sa unang quarter pa lang, parang tanaw mo na yung panalo ng Ginebra dahil pumapasok po ang halos 60% sa kanilang outside shots. 40% dyan galing kay JB. Ang galing pa ng import nyo, ang dami pang shooter na locals, kaya imposible talagang talunin ng Meralco ang Ginebra. Basic. At some point sa huling minuto ng third quarter, medyo nakakaangat ng konti ang Meralco na lumamang pa nga up by 12 points. Dahil yan sa short rally ni Durham. Isipin nyo mga kuys, short rally lang yan ni Durham, pero 12 points agad ang nilamang nila. Paano pa kaya kung palagi siyang ganyan? Tsaka ito pa, si Coach Luigi Trillo at Nenad, matagal nang may hidwaan sa coaching staff, kaya parang ito rin yung naging fuel sa high emotions ng Meralco after ng game. Habang si Chris Newsome dismayado naman ang todo dahil hindi man lang nila magawang makaisa sa series ng QF. Well, better luck next time na lang at better import din next time. Tara, dito naman tayo sa match-up ng Ginebra at San Miguel. Maraming yung nagsasabi na dehado raw ang Ginebra dahil wala silang legit na big man na pwede pambara sa 8-time MVP ng SMB na si Junmar. Dati-rate, nung nasa kanila pa si Sistan, hindi na namomroblema ang Ginebra kung kanino ang task ang maaata sa pagbabantay kay Abay. Hindi pa rin sigurado kung gagaling na ba si Isaac Go. Kahit pa nga gumaling si Go, parang mismatch pa rin ang labanan sa ilalim. Kung sa average points ng sukatan, halos parehas lang naman ang porsyento na kalang shooting. Ang kaibahan lang, pumapabor ang SMB pagdating sa poste tuwing nandyan si Abay. At tanging siya lang din ang problema ng Ginebra. Ang front court ng Ginebra, meron tayong Japet at Jody Vance na para sa akin aging na rin sila. Hindi nila kayang pigilan si Abay sa power play kahit i-body defense nila yan. Pinalalaro nga ni Coach Tim si Raymond Aguilar kahit kulang sa quality para lang talaga makapagpahinga ng konti si Devance at Japet. Pero sa nakikita ko, ibang execution ang gagamitin ng Ginebra dyan. Marami na rin ang kanilang shooters. Tiyak ako na more on outside shots sila. Hindi nila lalabanan niya naman to man. Kumbaga, kung kaya namang tumira sa labas, bakit pa magtsatsaga sa loob? Kung sinasabi nila na dehado ang Ginebra, sa palagay ko, medyo malayo yan sa katotohanan. Dahil alam na rin ng Ginebra ang kiliti ng San Miguel na kapag pinagod nila si Abay, nagsuslow down. At kapag nag-slow down nga si Abay, katapusan na ng San Miguel. Anong masasabi nyo sa match-up ng dalawang giant team na to?